May video 'to, may mga video 'to, nagpapamigay siya ng pera. Ayan, ito. Oh God, pamudmod ng pera 'no? Tang-ina. Ma'am Joey, kami pong Iglesia ni Cristo all the way Duterte, sabi ni Retro Chamba. Meron na ba? Meron na bang naglabas na ba yung ano? Naglabas na daw pero secret pa kung sino-sino. Ganon. Meron daw pero secret pa. Joey, sa susunod ba na Congress, mapapalitan na ang SP at Senate President at House Speaker or pagbobotohan pa? So, ano yan, ang tawag dito, kasi after ng May 12, di malalaman na kung sino-sino yung mga mananalo. So, from that moment on, magkakaroon na ng ugong-ugong yan kung sinong magiging House Speaker. Ngayon, pagpasok ng 20th Congress, magkakaroon yan ng botohan kung sino ang magiging Speaker of the House at saka kung sino ang magiging Senate President. Ganon. Pero you expect that immediately after ng May 12 election, since magkakaroon naman na ng result yan, from that moment on, magkakaroon na ng balita yan na parang, sino ang magiging ganyan-ganyan. Martin is, ano na talaga, parang malakas yung ugong-ugong na he's not gonna be the next House Speaker. Nag-mention si Inday na ibalik niya sa taong bayan ang perang ninakaw nila. Let's go, Inday, putang ina, diba? Let's go! Ayun, nagkamali sila kay VP, umanda sila di lang sa kamao niyang nakakawasak ng FESLAC, wasak din pati career nila. True. And talagang she's not gonna leave any stone unturned. Kasi itong schedule niya sa Manila, hindi ko rin to natunugan eh. Nagulat na lang ako parang may mga live nandoon si Inday sa Manila, tapos sinugod niya talaga tong itong district, mga iba't ibang distrito dito sa Metro Manila. And I think ang tawag dito, ang target talaga niyan is of course the House of Representatives. Because we realize that ang House of Representatives, pag na-unify ng pera, is very, very powerful. At yung power niya is really destructive. And that's the reason why we have to put allies, we have to put pushbackers sa Congress. Kasi ang Congress na ang Congress na hindi hati, kapag unified sila sa mga katarantaduhan nila, wala nang debate. And that is not the essence of the House of Representatives. The House of Representatives is the house of great debates. Wala nang debate dyan eh. Wala nang debate dyan eh. And if it is run by someone na kung ano-ano lang yung mga pinagpapa-prioritize sa mga hearing, 'di ba? Talagang gagamitin yung yung kapangyarihan ng House of Representatives for political purposes. And we've seen that several times. We've seen that several times. Ayan. Maganda yung walang nagko-content na sa hindi dapat maganda, walang nagko-content sa hindi dapat iboto. Oo, so kailangan nating kailangan talaga nating bakantihin yung top 12 para makapasok lahat ng kandidato natin, 'di ba? So, in as much as pino-promote natin yung Duterte plus 10 plus Duterte plus 10 plus 2 plus 2, okay? In as much as pino-promote natin 'yan, dapat you also campaign for every candidate, lalo na yung mga kaalyansa ni Bongbong Marcos na wag silang iboto. Ayun. Let's pray sa security ni VP Sara, delikado mga kalaban niya, baka itong kumag mag-isip ng masama. Yes, oo, pagdasal din natin yung safety ni Inday, kasi hindi biro itong ginagawa niya eh. Biruin mo, these are smaller venues, nakita niyo kung gaano ka-crowded, yung location is yung kay Sol Miss Joey, ayan, pinaalala niyo yung kwentong barangay, okay. Ang chismis, okay, kasi si Sol Aragones, nag-benefit talaga siya dun sa nag-benefit siya doon sa mga bashing kay Dan Fernandez. Kasi nga, ito namang si Dan Fernandez, Diyos ko, na wala rin talagang kakwenta-kwentang politiko, okay, ay tatakbong gobernador. Si Sol Aragones ay tatakbo rin na gobernador. Si Sol Aragones, hindi naman talaga yan Duterte aligned eh. Parang yellow yan eh, yellow. Although, pagka kasi local politician, hindi masyadong yung political alignment eh, not unless they are really going to parang be blatant about it kung saan sila naka-align, gano'n. Tapos wala naman akong kumbaga parang hindi ko naman, kumbaga, since ang kalaban ni Sol Aragones ay si Dan Fernandez, Sol Aragones na, 'di ba? Kaysa dito kay Dan Fernandez, ganyan. Eh, 'di ba nananahimik ang uncle mo?
'di ba nananahimik siya, hindi na siya nakikita masyado kasi nga, hindi na siya paparamdam sa Congress, hindi na rin siya, masyadong active sa social media. Well, at least hindi ko siya masyadong nakikita 'no. At meron nga siyang kontrobersya 'di ba recently na kung saan nagpamigay siya ng mga ayuda na ano, ang tawag dito, na merong namatay na madyonda dun sa kanyang ayudahan. So, talagang malaki ang problema talaga nito ni Dan Fernandez, ayan. Sa Laguna, okay, please confirm or deny na ang umiikot na pera diyan ay 15 kyaw. 15 kyaw daw ang umiikot na pera diyan per 15 kyaw per. Ayan. Gano'n daw kalaki ang bigayan diyan. Ang nakakataka, saan galing pera niya? Ayun. So, iintayin ko, Miss Joey, congressman dito sa Laguna, lahat sila pumirma ng impeachment ni VP, sabi ni Banatero Sally Santos. So, yun. Deny po, walang 15 kyaw, sabi ni Presidenta. Ngayon, pang poll watcher daw yun eh. Pang poll watcher, 3 shifts. So, kung sa isang araw, sa araw ng eleksyon, 3 poll watcher, tig 15 yun. Per presinto. Wale. Ma'am, ano yan, tanggapin nyo, taga Laguna, pero wag nyo iboto. Wale, di totoo, naikot na pera, wala naikot na pera, puro sa politiko, tao, wala, sabi ni Pompoms. Ayan. Ma'am Joey, may pa-QR code pa yan si Dan Fernandez. Galing sa pirma. Dito sa Kabuyaw, 1K lang po. Pero ang budget daw dyan, per ano, is 15K. So kung ang bumababa, 1K, ang bumababa, ano, ganyan. Hindi yun ang ano, hindi yun yung talagang online na si Attorney Trixie ngayon lang, sabi niya. Tanggapin pero wag iboto, ganun lahat dapat. Kung 15K baka sa iilan lang yun. Tabakan natin ang mga kalaban ng Duterte ngayong May 12, correct, oo. So, nakita niyo yung ano, no, yung explanation ni Inday kung bakit block voting is needed. Block voting is needed kasi kailangan nga natin na ma-ensure na yung buong slot is going to be covered by our candidates. And at the same time, na hindi makakapasok yung mga kalaban natin. Ganon. At hindi makakapasok yung mga kalaban natin. Ayan. Sana sunod ni VP Paduano, nagkalat ng kayabangan dito sa amin sa Negros Occidental. Pero matatalo naman daw yan si Paduano sa Negros Occidental? Matatalo naman daw yan? Ayan o, sabi ni Raymond, I have proofs, may papel yan upon registration. Grabe magbitaw ng pera si Dan Fernandez dito. Kaya si Sol Aragones daw, naiiyak daw siya sa galit. Naiiyak siya sa galit kasi parang putang ina. Ano to? So, suportahan niyo si Sol Aragones sa Laguna. Yung ganyang klaseng style, saan ka ba yung ayuda, babawiin yan somewhere. So, pero Joey, lagi nakabukas gate ng HQ ni Dan Fernandez dito sa bayan. May mga nakapila minsan. Ayun. Lakas nga daw magbitaw ng pera. Ay, Diyos ko po. Mag-aano pa ba tayo? Sige, bago ako mag-end live, mag-aano pa ba tayo dito? Teka lang ha. Wait. O, bago ako mag-end live, panoorin muna natin ang kanyang viral na video. Wait. Ayan. Actually, isa sa maraming mga nabigyan na ano, 'di ba, yung bumibili ng boto, pinagpapaliwanag ng COMELEC. But anyway, sana pagka nagpaliwanag si Dan Fernandez sa ano, paliwanag niya 'to, 'di ba? Paliwanag niya 'to. Ayan, okay. Wait lang. Ito. Kasi gusto namin, ako, bilang tatakbo kong gobernador, humingi po ko ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwi luhaan. Uuwi kayo may dalang pera. Aside doon sa bibigay ko, ni Congressman Don Ronay, ang iyong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Pero maganda dito, hindi pa po tayo magandador, nabibigay na po kami ni Don Don, kapag po siya congressman. Nanunigit, pag siya na naging congressman, ako naging governor, si Vice Governor na naging Vice Governor de Lomante, triple ang ibibigay namin sa inyo! Okay po ba yun? Okay, yun po, bakit po kami narito?
Kasi gusto po namin, nako, Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Pero ang tawag dito, yung video niyan, medyo matagal-tagal na yan eh. Grabe yung ano, yung medyo siguro parang mga earlier this year pa yan. Earlier this year pa yung video na yan. Or late last year, ganon. Late last year. But definitely after the filing na, kandidato na siya niyan. Ayun. So, ganyan siya mga kampanya. So yung mga taga ano diyan, yung mga taga Laguna diyan, please, kung maaabotan kayo ng pera ni Don Fernandez, kunin niyo lang. Kunin niyo lang, pero wag niyo na siyang iboboto. Diyos ko. Ano yan, wawawin? Kadiri ano? Kasi Miss Joey ngayon, binabalot na nila ang mga cellphone na nagpupunta sa sortie. What do you mean binabalot? Ayaw na nila na merong nag-aano, kaya wala nang nakakakuha ng video. Okay. Okay. So yun yung ginagawa ni Dan Fernandez. So mukhang ano no, grabe daw grabe yung disappointment daw talaga ni Sol Aragones. Talagang ano, visit na visit daw talaga si Sol Aragones dahil sobrang grabe daw magpakawala ng ano, ng pera. Ayun. Sabi nga ni Yorme, bawal CP sa mga patawag nung kabila. Talaga? Pati sa Manila? Kunin at picturean para may ebidensya, naka-staple yan, may mga pangalan nila. Correct. Actually, meron din ako mga nakita, yung kay Adyong naman, may stapler tapos pangalan pa na yung mga Adyong candidates sa Lanao. Kasama yun sa patawag ni Comelec, vote buying. Oo, kasama siya. Kasama siya. Nakakatawa, kasi yung show cause order ng Comelec, wala si Juke Frasco, tsaka si Trillanes. 'Di ba? Weird. I mean, ang daming video ni Trillanes at saka ni ano ayan show cause Comelec. Ayan, ito. Stella Kimbo, panay ano, no? Ayan. Stella Kimbo, mag-asawa. Si Miro Kimbo. Cavite, Chua. Board member Marvin Venus, Ruben Talon, Butch Suspeñe. Ayan. Kamalayan ng Maralita. Grabe tong Kamalayan ng Maralitan. Ayan. Jeren Jude Nebit Bacas. Lacuña Pangan. Rolen Paulino, Mayor Olongapo, Mayor Manila. Ayan, Dan Fernandez, Governor. Romulo Avila. Nakakatawa, bakit wala si Duke Frasco? Duke Frasco. Vote buying. Ewan ko, hindi ko alam, baka naman meron pa silang separate order. Pero ayan may video to may mga video to nagpapamigay siya ng pera. Ayan, ito. Oh God. Pamudmud ng pera, no? Tangina. Ma'am Joey, kami pong Iglesia ni Cristo all the way Duterte, sabi ni Retro Chamba. Meron na ba? Meron na bang naglabas na ba yung ano? Naglabas na daw pero secret pa kung sino-sino. Ganon. Meron daw pero secret pa. Joey, sa susunod ba na Congress, mapapalitan na ang SP at Senate President at House Speaker or pagbobotohan pa? So, kapag ano yan, ang tawag dito, kasi after ng May 12, di malalaman na kung sino-sino yung mga mananalo. So, from that moment on, magkakaroon na ng ugong-ugong yan kung sinong magiging House Speaker. Ngayon, pagpasok ng 20th Congress, magkakaroon yan ng botohan kung sino ang magiging Speaker of the House at saka kung sino ang magiging Senate President. Ganon. Pero you expect that immediately after ng May 12 election, since magkakaroon naman na ng result yan, from that moment on, magkakaroon na ng balita yan na parang, sino ang magiging ganyan-ganyan. Martin is ano na talaga, parang malakas yung ugong-ugong na he's not gonna be the next House Speaker. Ayun. Joey, napansin nyo, wala pang post ng mga courtesy call ngayon sa Central. Oo nga Sinisikret pa raw ng INC, kasi ginugurguro yung INC Inat rin sila, they have a huge flock to protect. Ayun. Binanatan din ba ni Inday si Benny Abante? Yes! Ayun.
Kapag ang INC ay sumuporta tapos na ang laban, wala na rin pwede mangdaya, sabi ni Jojo Eberto. Well, that's a huge, no? Ilan ba ang iglesia? Teka, check natin. INC members. They have, according sa quick Google, ay meron silang 2.8 million members in 2020. So walang mas mataas na to kasi 5 years after eh. Ayun. Pero yung 2020 is a census number. It is a census number. So sige, sabihin na natin 3 million. 3 million na 3 million na Iglesia ni Cristo members. 3 million can actually make or break a senatorial candidate. It can make or break a senatorial candidate. Ayun. Pahingi naman ng video ng banat niya kay Bait-Baitang at check. Ano kayo, paalam kayo kay VMR. Punta kayo guys sa channel ni VMR tapos mag-subscribe kayo sa kanya tsaka i-like niyo yung mga videos niya. Sipag noon laging nasa field. May nakikita ako, alam ko INC sila pero anti sila kay PRRD. May mga nakikita ko, alam ko INC sila pero anti sila kay PRRD, more on woke generation, sabi ni JD. Yeah, meron naman talagang mga meron naman talagang mga INC na hindi talaga nila type si PRRD. However, ang special kasi dito sa iglesia, kapag sinabi ng central nila, yung personal preference talaga nila takes backseat. Ilang beses kong na-witness yan. Yung meron akong mga INC na nakakadebate na medyo pink-pink yung leaning, kaso pagka sinabi ng central na, hindi, ganito. Nagbabago talaga sila. Sabi ni Victorino Alonso, nasa 5M plus na, hindi tama yung sa Google. Kasi luma naman na yun, 2020 pa. 2020 pa siya. So, ibig sabihin, kung 2020 yun na census, malamang yung data nun is coming from 2018 to 2019. So, hindi malayo. Hindi malayo na, malaki na yung increase niya. Sabihin na natin yung 3 million is the conservative, conservative number. Meron din ako kilala INC, pero akbayan ni Risa NPL, tapos Kiko Bam Heidi. Talaga? Miss Joey, pakicheck naman si Luis Tro. Ano gagawin natin Si Joey si Maricar nasa Hague ngayon, sabi ni Quincy. Naman pala, meron naman pala siyang pamasahe papunta ng papunta ng Hague. Dapat namasahe rin siya papunta ng Medjola para take over niya yung Malacanang. 'Di ba? Kaya naman pala niya mag-fly, 'di ba? Dito saan nag-fly siya papunta Medjola para take over niya yung Malacanang. Maglalabas ang INC ng endorsement a day before election, kaya huwag tayong maniwala sa mga lumalabas na malayo pa election. Maglalabas ang INC ng endorsement a day before election. Kaya wag tayo maniwala sa mga lumalabas. Okay na wala pa daw talaga, hindi pa nga raw kumpleto pero meron daw tagubilin sa mga OFW. Pero hindi pa nila nire-reveal lahat. Hindi pa nila sinasabi lahat. Ayun. So, I think wala pang official Meron din bang show cause order, nag-vote buying din, may vid pa. 95% ang boto kung saan ang pasya, yun ang sinusunod. Sabi ni Liel Sidad Paray. Oo. And 95% obedience is actually very high. Sabihin na natin 5 million, 95% of that will follow. Ayan. Yan ang ang INC really is a political actor pagdating sa mga election. Talagang importante talaga yung boto niya. Bakit magmamano yung mga politiko sa INC kung hindi importante ang boto niyang mga yan. So, talaga, very very crucial talaga yung boto nila. At yung kanilang kasi sa perspective natin na tagalabas ng INC, ang tingin natin doon block voting. Pero sa part ng INC kasi, meron silang meron silang diyang parang religious justification on why it has to be done that way. Ganon. Sure si Marcoleta dadalhin niya ng INC, sabi ni Aldrich Nimo. Oo. Kasi biruin mo nung binastos-bastos si Marcoleta sa Congress, yung tinanggalan siya ng mga committee seats, ganyan-ganyan, and everything, ganon. Binakapan siya ng iglesia eh. Ayun. So, kaya ako hindi ako naniniwala yung ranking ni Marcoleta sa mga survey. Hindi ako naniniwala na ganun. Kasi syempre, hindi gagap ng survey na yon yung iglesia vote. 'Di ba? Kasi kunwari, hindi mag-a-apply yung normal na survey kay Marcoleta. Because Marcoleta has a black vote base, which is iglesia. So ngayon, kung magra-random ka, o let's say ang ira-random mo is 2,500, outlier si sinasabi ko to parati pa sa mga comment yung parang kayo yung mga nagsasabi na delikado si Marcoleta pag kami +2+2 kasi baka no. Marcoleta's situation is very different from the rest of the candidates. Marcoleta, hindi ko lang rin to pa na-explain sa live ko, na-explain ko na lang din ng very very quick before ako mag-end live. Naniniwala ako na ang rank ni Marcoleta
is higher than what the survey says. Okay, does that mean na mali yung mga survey? Hindi naman mali yung mga survey. Marami doon sa mga survey na pretty accurate talaga. It's just that that survey will not capture the real ranking of Rodante Marcoleta kasi outlier siya. Outlier si Marcoleta. Why? Because Marcoleta has a voting block. Okay? Aside from kasama na siya sa Duterte, meron pa siyang iglesia. Meron pa siyang iglesia. Nagets nyo? Nagets nyo? So, hindi talaga ako naniniwala dun sa, nakabitin siya sa 11, nakabitin siya sa 12, yung mga ganon, or yung mga survey na hindi siya nakakapasok. Hindi ako naniniwala doon. Why? Because the methodology of normal survey does not capture the predicament of Rodante Marcoleta. Kaya magugulat tayo dyan. Ano yan si Marcoleta pagkatapos ng election? Magugulat tayo dyan. Ayun. So, kaya yung yung mga nagsasabi dyan na, ayoko mag plus 2 kasi compromise si Marcoleta, ganyan-ganyan. No. I don't think so. Yung, while the survey is, kaya nga, I encourage all of you to really think methodically Okay, general rule, yung mga survey na mapagkakatiwalaan. Okay, so, ganito yan. May mga survey na PR, may mga survey na totoo. Okay, so ngayon, pipiliin mo ano yung survey na totoo. Okay, yung survey na very likely na totoo, ito yung mga survey na pag kinompare mo dun sa ibang mga survey, would yield similar result. Okay? Yung mga survey, kunwari, 5 survey firms. Okay, lalo na ngayong election, 5 survey firms. Reputable survey firms. Ganyan. Yung survey ng, yung mga survey dyan na magkakalapit of similar, itong 5 survey na to, dapat pare-parehas na methodology yan. Yung meron silang, pare-parehas silang, merong methodology to ensure the randomness of the sampling. Okay? Yun yung isang rule. Meron sila dapat na mga methodology to ensure the randomness of the sampling so that you can safely assume that it is representative of the people's sentiment. Yun yung general rule. Okay. Ngayon, kung kunwari, yung 5 na, na survey company na yan, kapag ka merong isang survey dyan na malayo doon sa resulta ng iba, red flag na yon. Kasi bakit masyadong kaya yung kumbaga, sa pagdating sa campaign season, self-regulating yung mga survey na yan. Because if the result of one survey firm is too far from the survey result of other research company, of other survey company, you have to look at the methodology. Bakit nagkaganon? Okay, so survey pala yung, online survey pala yung ginawa nila, limited lang pala sa ganitong area, ganyan-ganyan. Or yung mga ganong echos. Okay. So ngayon, once na ma-determine mo dyan kung ano yung mga consistent yung result, okay? Kung ano yung mga consistent yung result. Doon sa consistent ang result, may pare-parehas na merong mechanism in order to ensure the randomness of the answers. It covers enough geographical coverage. It has enough geographical coverage. And ang tawag dito, clear yung question. Ngayon, pag kunwari, naglabasan na yan, ganyan. So, meron silang kanya-kanya nila na mga standard deviation. Ganon. Meron silang mga standard deviation. Okay. So ngayon, yung mga standard deviation nila, if you're going to look at the survey, plus minus. Ganyan. So usually, ang mga survey company, ang mga naman talaga niyan, ang mga sample naman talaga niyan, around 2,000, 2,500 random sampling answers. Random respondents. Ganyan. Okay. Ngayon, ano yung exception to the exception? Ang exception to the exception is that people like Rodante Marcoleta. Ganon. Kasi yung methodology nung mga, kahit pa sabihin natin na na reliable yung 3 survey na yun at hindi naman yun bayad at accurate talaga yung result, ganyan-ganyan, yung predicament ni Rodante Marcoleta is not encapsulated by the methodology of survey. Kasi yung mga survey company, hindi naman sila po pwedeng mag-survey at iti-tailor fit lang para sa isang kandidato na katulad ni Marcoleta. So ngayon, ang presumption is that Marcoleta, just like any other candidate, kukuha lang sila ng random na tao. So wala sa kanilang methodology na, kukuha kami ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Pure random 'yon, whether iglesia ka, Muslim ka, Catholic ka, or Bisaya, Tagalog, or things like that, ganyan. So, ayan, okay? So, kaya yun yung basis ko. Kaya lagi ko sinasabi, yung sa mga nagsasabi na yung mga nagsasabi na, naku, ayaw namin mag +2 kasi malalaglag si Marcoleta. No. Yung pwesto ni Marcoleta sa survey, hindi siya accurately presented sa mga surveys, even the reputable ones, because Marcoleta's predicament is simply not covered by their methodology. Outlier si Marcoleta. Outlier siya. Ayan.
So yon, okay? But anyway, of course, syempre, no, let us not be confident na gano'n. We still have to push for Marcoleta. We still have to push for him becoming one of the top senatorial winners. Ayan. Okay, iboboto ko si Marcoleta, matalino siya at matapang na nagtatanggal kay Sara sa Congress. And sa totoo lang ako, si Marcoleta, the reason why, hindi naman siya talaga yung parang ano hindi naman talaga siya yung may Duterte sa noo si Kong Marcoleta. But because he is principled, because he is fair, and because he really, he understand the law and apply it with, with integrity, with credibility, ganyan. Magkikita-kita tayo sa mata. Kasi ganun din si PRRD 'di ba? And that for me is enough para katulad nung mag-isa siya nakikipag-away sa Congress para kay Inday, 'di ba? Ayun. Si Bulletproof Iberna sabi okay lang daw na mag-undervote. Ang kalaban natin ang isa ay dayaan. So, saying na okay lang mag-undervote is giving them space for dayaan. Kaya nga 14 Kaya nga 14 yung kandidato because you want to ensure that nobody's gonna get extra space from us. Ayan. Sabi ni Duterte, I don't believe sa mga legit daw na survey firms dahil SOCMED is now taking over katulad ng Kalye survey. Hindi, yung Kalye survey, iba yung value ng Kalye survey, okay? Yung value ng Kalye survey is for example, nagpunta ka sa palengke. Maraming tao sa palengke, di ba? And then you're going to ask people, okay? Ang ibig sabihin ng Kalye survey is that yun yung pulso ng mga tao at a given place at a given time. Okay? So what does that tell you? Kung kunwari nagpunta ka sa palengke, tinanong mo lahat ng tao, sino pong boboto niyo? Sino pong boboto niyo? Ganyan. Duterte, 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 Duterte. Ano yung conclusion mo doon? Ibig sabihin, pag pumunta ka sa isang mga lugar na pangmasa at panay Duterte ang mga sentimiento ng mga tao doon, we can safely assume that in that given place and in that given time, at yung uri ng mga demographics ng mga taong nandun sa lugar na yon, very likely that they are going to vote for PRRD or for a Duterte candidate. Ayun. So, iba kasi siya. Kung may value yung Kalye survey, okay? But it doesn't mean it is better than it is better than the research survey, yung mga survey companies, ganyan-ganyan. Ano yan? Ang maganda dyan, the Kalye survey can complement the result of the research survey, yung mga survey ng mga survey results ng mga research companies. So, hindi yan mutually exclusive. Hindi yung parang pagka totoo yung Kalye survey, ibig sabihin hindi totoo yung legitimate survey. You don't look at it that way. Don't look at it that way. Ganon. Look at it as a complementary survey to each other. Ganon. Bias because of convenience sampling, sabi ni Sanitas Mentis. Yes, thank you, madam, for saying that. Yun yung term doon. Yung sampling mo doon sa Kalye survey, bias na yun. Kasi nga, yung sampling mo, hindi siya, nakalimit siya doon sa geographical coverage kung saan mo kinonduct yung Kalye survey. Ganon. Ayun. Ayun, okay na? Okay na? Miss Joey, just look to former Eliasar D. Nangampanya yan pero dinala ng INC and rank 13-14 from low rank survey. Dalawa lang nalaglag sila ni Binay na nag-rank 13-14, sabi ni Australian Time. Yeah. And ang tawag dito, yung ginawa ng iglesia noong, kailan yung nag-rally sila sa Quirino? They were able to move people na ganun karami. Don't you think itong election na to hindi sila makakapag-move sa botohan ng ganun karami? So, ayun. So, kaya yung mga nagsasabi na, naku, baka malaglag. No, chill. Hindi yan totoo. Hindi malalaglag si Marcoleta. Ayun. Hindi malalaglag si Marcoleta. January 13. Oh, January 13 nga yata yun. Ayun. Yung sa Quirino, yung 2 million na katao. Ayan. I think ang survey na yun is Luzon area lang. Kaya nasa 12 to 15 si Marcoleta. Tingnan niyo yung survey sa Mindanao, almost Duterte. Sabi ni, hindi yung mga yung mga survey ng mga research company. May methodology naman yan eh. And most of the, ang standard nila na coverage is Luzon, Visayas, Mindanao talaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Miss Joey, what can you say about sa post ni Tio Moreno about kay Kirubin? Ganon. Hindi rin ako komportable kay Kirubin eh. Siguro kung nasan pa. Pero si Kirubin hindi talaga. Sa akin kasi, parang, I cannot find it in my heart to unite sa mga kagaya ni Franz Castro at saka sa mga kagaya nila Teddy Casino,
I cannot. I cannot. Uh, I do not know kung ako kasi ang interpretation ko talaga do'n sa endorsement ni PRRD na Hunasan Kerubin, yung Hunasan Kerubin na ano, yung Hunasan Kerubin na endorsement is more of a message rather than an endorsement. That's what I feel. That's what I feel. But anyway, yung iba kasi na mga Duterte supporters, parang ang feeling nila, no, hindi malinaw na yun ang ano niya, ganyan, ganyan. Actually, hindi siya nga ganun kalinaw kasi hindi naman nanggaling sa bibig ni PRRD yun eh. 'Di ba? Hindi naman nanggaling sa bibig yun ni PRRD. Ang sure at talagang sinabi ni PRRD is that Duterte nang endorse. Actually, apparently, yung last day ng filing ng candidacy was the endorsement day of PRRD. So, on that day, tinaas rin pala niya yung kamay ni Senator Amy, gano'n. Ayun. Joey, what can you say about sa post ni Tio? Ang dami naman +2 na puwede natin pagpilian, na puwede manindigan sa Duterte at makipaglaban sa plenaryo. Maganda yung ano, maganda rin yung view ni Rob Rances diyan, eh, na yung +2, 'di ba may +2 si Inday, may +2 si, PRRD, sobra siya sa 12. So ngayon, um, naging ano siya, naging parang mini competition siya on those 4 na in-endorse na who among you are going to stand by and, you know, fight for what PRRD believes in? Or at least parang, what is your take dun sa pag-kidnap kay PRRD ng BBM government, 'di ba? Yun lang, yun yung ano ko diyan, yun yung parang maganda rin yung ano, eh, maganda rin yung interpretation ni Rob Rances, eh. Maganda rin yung parang yun daw yung nakikita niyang value doon sa +2+2. Yun yung nakikita niyang value dun sa +2+2. Ayun, ay maganda, oo, magaling. Mabilis mag-move and even change whoever na susuportahan. Example is Pasig. Vico wasn't the choice. Kaso may ginawang kabalbalan ang incumbent mayor against INC. Kinabukasan, Vico was the one supported. And yun nga, kaya nga hindi ka po pwedeng, you cannot rest. You cannot rest if you do not have the INC confidence. Kasi nga, itong INC, sobrang ano nila, sobrang swift nila na parang pag tinabla mo sila or what not, ganyan-ganyan, hangga't hindi nag-e-election, on the day of the election, pwede nilang i-switch yung kanilang boto, yung kanilang support. At bit-bit nila yung buong flock nila, 'di ba? Ayun. Wala po 'yan si Kerubin, playing safe lang siya, hindi nga nagmensahe about situation ni PRRD at di man lang nag-greet ng happy birthday, ayaw ko sa kanya. Correct, at saka the mere fact na, 'di ba, parang tangina niyo, wala kayong nakikitang mali dun sa ano, pag-kidnap kay PRRD. I cannot really trust yung mga ano, collaborators ng mga makakaliwa at saka yellow. Sabi ni Kentaro Ken, "Aba-angers ako sa reiteration ni VP ISD sa endorsement kay Camille. 'Pag wala, it's clear as day na si ING na ang iboboto ko. Hindi masikmura ang ng katawang lupa at Duterte puso ko ang iboto si Kerubin," sabi ni Kentaro Ken. Alam mo Kentaro Ken, ito rin yung feeling ko. Yan rin yung feeling ko. Ganyan din yung loob ko. Ayun, iniintay ko rin yung reiteration, gano'n. Siguro ako Ma'am Joey, Honasan lang ako at Amy, sabi ni Chengny. Buti pa si Honasan nagpasalamat siya and may overt action siya, yung 'di ba parang nag-petition sila ni Kong Marcoleta on the PRRD arrest, ganyan. Can't wait for your live tomorrow with Attorney Trixie para magkaalaman sa lineup. I'm actually quite set on Duterte plus Amy plus Honasan. Ayan. Ano ang tawag dito, yung live namin is about who you should not vote. So yung live na yon, you give it to people na kakilala nyo na hindi nyo pa alam kung sino yung iboboto. Ganon. So that, kung kunwari pinili na sila Pacquiao, mapakinggan nila kung bakit dapat hindi iboto si Pacquiao, bakit hindi dapat iboto si Tito Soto, bakit hindi dapat iboto yung yan si Ping Lacson, ganyan-ganyan. All those things that no, we need to talk about para malaman ng lahat na, Diyos ko po, mapapahamak tayo. Pag pinagboboto natin yung mga yan, yung mga kaalyado ng bongbong administration na yan, mapapahamak tayo lalo. And I think it's better to gamble doon sa mga personalidad na bago, okay? Mas magandang magkamali doon sa mga personalidad na bago kesa doon sa ano, Diyos ko po sila Tito Soto. Tapos sabi ni Tito Soto, ano, tawag dito, yung sweldo daw niya ibibigay. Kasi yung best ka na naging senador eh. Ayan. Yun. Eh, kung kunwari senador ka pagkatapos hindi ka naman nakikita na Diyos ko po, like for example, Lito Lapid, my God. Ayan. Anong oras po Ma'am Joey? Ay 8, nag-announce na ba si ano? Ang alam ko 8 PM. 8 PM. Ang alam ko 8 PM. Ayan. Okay, okay. Anyway, oho siya pakisabi ko problem Kerubin. Oo. Actually nagtanong rin ako, eh, parang talaga bang in-endorse ni PRRD si Kerubin?
Talaga bang in-endorse niya? Miss Joy, nagmukhang tanga pala si bangag sa Vatican. Hindi pinapansin ng mga world leaders. Siguro aware sila sa ginawa kay PRRD. Naku, alam mo June, pagkatapos ire-report niya pamaya-maya na meron namang agreement with meron na bang sila pa press release na naku, meron kaming agreement with Kinembot, Ineme Plaktidoodle, ganyan. 'Di ba? Palang Diyos ko, bibida-bida na naman 'tong mag-asawang 'to, kakadiri itsura. Alam mo yung sobrang nakakagalit? Alam mo yung sobrang nakakagalit? Putang ina, 'pag may namatay sa engkwentro na MIU dito sa Pilipinas, hindi ka makita sa burol kang putang ina ka, 'di ba? I'm not saying na wag kang pumunta sa burol ni ano 'no, ni Pope Francis, he's a world figure. And you know, hindi kung pumunta ka, 'di pumunta ka, ganyan, wala namang problema. Pero sa'kin kasi kung may gana ka na makiramay sa ano, mga ganyang bagay, dapat mas may gana kang makiramay dun sa mga MIUs na namamatay sa engkwentro, 'di ba? Yun yung nakakasama ng loob, eh. Yun yung sobrang nakakasama ng loob. Pagkatapos ito namang mga leader sa AFP at saka sa PNP, Diyos ko, tangina hindi ba kayo nasusuka, yan yung sinusunod ninyo? Nakakainis. Ayun, buwisit din, eh. Kulang na lang walis na outfit ni Mamshi. Yap, ang daming problema ng bansa, nag-travel pa siya, nakakaya. Ay, ang ano yan, eh, may purpose yan, eh, yung hindi niya yung pagpunta niya sa Vatican para makiramay. I think ang isa sa mga 'di ba sa LDC, yung mga chika ni LDC, yung hirap na hirap sila talaga na pagka merong mga public appearance si BBM, hirap na sila na magdala ng tao. May clapper na kami, tagapalakpak na nga, eh, 'di ba? Yung hirap na talaga silang I think the ano difficulty in getting local support from yung organic support from people, it has become a serious problem on their part. Pagkatapos, yung alyansa, I don't think gusto ng alyansa na kasama pa si BBM kapag nangangampanya. Hindi na rin gusto ng ano, hindi na rin gusto ng mga sila Tito Sotto, sila ano, hindi na rin nila gusto, hindi rin nila kumbaga kung meron silang choice, makakampanya na lang sila on their own na hindi kasama si BBM. That would better their chances kaysa yung kasama nila si BBM, gano'n. So ngayon, etong pag-alis ni BBM, papunta ng ano, ang sino-serve niya na purpose is meron siyang legitimate excuse para hindi sumama sa campaign ng alyansa. Kasi malamang yun din yung gusto ng mga alyansa candidates. Bumabagsak sila, imbes na tumaas sila sa server, babagsak sila ng pabagsak, eh. At malangsang isda si BBM ngayon sa mga botante at magra-rub off yung langsa dun sa mga candidates niya. So yung pagpunta niya sa ano, umiiwas yan sa public appearance sa kampanya. Yun. Okay? Yung mag-asawa kanina lakas maka-social climber sa Vatican, true. Ma'am Joey, meron na naman panlaban diyan si Ate Chris sabi mo. Tangina ni Auntie Claire ano, Joey, itong putang ina kamag-anak ko. Sino 'tong galit na galit sa kamag-anak? Attorney pa man, naalala daw niya si PRRD minura si Pope dahil traffic. Hindi ko siya mamura kasi abogado, sabi ni Mrs. Kal. Ano sila 'no, yung in-explain na yan ni PRRD, eh, 'no? In-explain na yan ni PRRD, eh. Pagkatapos paulit-ulit sila dun sa yun talaga fact resistant talaga sila na nung nagmumura si PRRD about it, okey, ang minumura niya dun yung hypocrisy ng church, yung hypocrisy ng Catholic, organization, okey? Kasi kung kanino man silang nagdadasal, kung ang practice nila ay grabing hypocrisy, 'di ba? Hindi 'yun ang God ni PRRD. 'Yun sinasabi ni PRRD do'n. Ba't kayo ganyan? Ba't kayo plastic? Ba't kayo hipokrito? Kung sino man yung ano, kung sino man yung Diyos niyo na dinadasalan that make you act that way, 'di ba? Putang ina niyo. 'Yun, paulit-ulit na in-explain na ni PRRD pero ayaw nilang intindihin, eh. Tangina abogado pa, eh, 'no? Pagkatapos fact resistant, gano'n. Para rin lang 'yan yung mga tao na galit kay Inday kasi nag-meltdown daw si Inday. Yung nag-meltdown daw si Inday na parang, "Dapat hindi na lang nag-meltdown si kasi nagmukha siyang tanga dun, ineme-ineme," gano'n. Well, hindi niyo naisip na kayo yung mukhang tanga. Kasi kayo yung mga parang, hindi bagay bilang Vice President, dapat hindi siya nagmura-mura, dapat hindi siya nag-meltdown, ganyan-ganyan, ineme-ineme, gano'n. These are the people who are also advocating for mental health, ano? These are the people who are advocating for mental health. Kung nakita niyo, at alam ninyo yung pinagdaanan ni Inday dito sa putang inang gobyernong 'to, kung hindi nilabas ni Inday yung galit niya, okay? Yun ang questionable. Pinasukan ng bilyong-bilyong budget ang Department of Education na hindi naman ni-request ni Inday. Sa katerbang insertion. Pagkatapos under her account, under the budget of DepEd, hindi niya ni-request. Kokontrolin ng iba yung paggastos ng budget na yun. Hindi naman yun yung ano niya, hindi naman yun yung kasama sa mga proposal niya. And then, pagka nagdatingan yung audit, sa kanya i-a-account dahil nasa budget niya yun.
Eh, hindi naman siya ang nag-request. Anong kaputahan yun? And then they're gonna go after the staff of the OVP. They're gonna go after her confidential funds. 2 assassination attempts. Pagkatapos ayaw nila na, 'di ba? Eh, yung mga katarantaduhan ng mga yan, eh, yung mga ano, ang tawag dito, yung mga kakamping, yung mga dila, mga putang ina niyo, sa totoo lang. Yung ang hilig-hilig niyo sa ganyan, yung parang, "Ay, dapat siya nag-meltdown, ba't siya nag-ano," ganyan-ganyan, parang, eh, ba't di niyo kasi alamin kung bakit siya nakarating dun sa ganung point? Ang mas ka-question-question, after all the things that she had gone through at hindi siya nagalit, yun yung ka-question-question. Diyos ko, kayo nga wala lang wifi, yung di niyo lang alam na bago lang yung wifi password sa bahay ninyo, galit na kayo, eh. Pa-plastic, 'no? Sobrang pa-plastic. Oo siya, sige na, tayo ay mag-end live na dahil ako ay meron pang lakad.